konbiktado na sa korte na mga membro ng kaliwa. Andyan pa ngayon, nakaupo pa sa Senado, sa Kongreso. O ano na mangyayari sa ating bansa dito ngayon? Hayaan lang ba natin na ganun? Hayaan natin na ganun? Hindi po, ako, number one ako, hindi. Over my dead body. Dahil ako, tenyente pa ako, nakipaggira na ako dyan sa mga demonyo na yan. Marami akong taong namatay sa gira namin dyan laban sa mga CPP-NPA. Kaya hanggang ngayon, ako'y senador na. Ang aking laban ngayon ay nag-shift na. Noon, nung ako ay nasa gira pa, ang aming basihan ay yung body count. Kung ilan sa aming sundalo namatay o ilan sundalo sa NPA ang napatay namin. Kung ilang kampo ng NPA ang naubiran namin. Yan ang aming basihan. Pero ngayon, nakakatakot po ang basihan ngayon. Ang basihan natin ngayon ay kung gaano na kalawak ang kanilang infiltration sa ating government system. Kung gaano na kalalim ang kanilang napasok sa ating gobyerno. Yan ang bantayan natin, mga kaibigan ko. Bantayan natin yan. Because yan ang problema. Yan ang problema na malaki. Tingnan nyo, sino nagsusumikap na mabiyahe si Pangulong Duterte? Ha? Hindi nyo alam kung sinong nasa likuran nito. Ganun ba ang gagawin natin sa tao na dinidicate niya yung kanyang buong buhay? Binigyan niya tayo ng matahimik na pamumuhay sa loob ng 6 years na kanyang pamumuno. Ganun ang gagawin natin after sa lahat ng ginawa natin sa kanya? Basta na lang natin siyang ipagkanulo sa mga dayuhan. Ganun ba tayong mga Pilipino? Ha? Alam nyo, nobody's perfect. Kung siya ay nagkakasala, dito natin litisin sa ating bansa. Ang ating mga korte ay nandyan, nagpapangsyon. Ang ating justice system ay nagpapangsyon. Dito sa Pangasinan, meron bang korte dito na sarado na hindi kayo makapag-file ng kaso? Kahit isa lang, sabihin nyo sa akin, meron ba? Wala. Open ang ating mga korte, nagpapangsyon ng lahat. Bakit doon nila pinail sa ICC? Dahil sa kadahilanan na yung sinasabi nila na 30,000 kuno na namatay at dinakapan lang ng maraming numero. Yun ay lahat na yun ay mga fake news. Merong mga totoo. Alam ko, ako naging chief PNP ako eh. May mga totoo dyan nangyayari. Pero hindi po natutulog ang ating hustisya na dyan, gumagalaw. Pero bakit doon nila pinail? Dahil ang mga puti, walang alam sa totoong nangyayari sa ating bansa. Totoo bang mayroong crimes against humanity nangyayari sa ating bansa? Ha? Oh, crimes against humanity siguro, yung ibang bansa na wala ng korte. Nagsila-sila lang nagpapatayan. Pero sa atin dito, my God, yung war on drugs, wala bang pulis na namatay? Kaya daming pulis na namatay doon. Wala bang pulis na sugatan? Hindi ko sinasabi na walang pulis na nag-abuso. Merong pulis na nag-abuso. Kaya nga, papailan natin ang kaso. Yung mga yan. Pero bakit? Doon nila dinala. May malaking plano ito sila. Napakalaking plano nila kung paano nila gagawin para makuha ang poder ng ating gobyerno. May malaking plano para makuha ang gobyerno. Yan ang sinabi mga kababayan ni Senator Bato de la Rosa na nandito ngayon sa Pangasinan. No? Meron pong PDP rally na naganap ngayon doon sa Pangasinan at nagsalita nga po siya mga kababayan laban dito sa mga makakaliwa, no? Sa mga komunista mga kababayan na nasa likod mga kababayan o nanguna daw na kumuha para dalhin si PRRD doon sa the Netherlands mga kababayan. At nakakatakot itong lawak na ng infiltration ng mga makakaliwang grupo dito po sa gobyerno mga kababayan. Ayun po yung sinabi rin ni Senator Bato de la Rosa mga kababayan. At niresbakan nga po niyan mga kababayan, no? Itong isang congressman na kahit convicted na dito sa isang korte, no? Dito po sa Mindanao, pero
nandun pa rin ngayon sa Kongreso mga kababayan, hindi pa po nakakulong mga kababayan. At alam nyo or kilala nyo kung sino po yung tinutukoy ni Senator Bato de la Rosa na congressman na convicted na po siya doon sa Tagum mga kababayan, no? Regional Trial Court yata yun kung hindi ako nagkakamali, ay na-convict na pero hindi pa rin po nakulong mga kababayan. Samantalang doon naman kay Grijaldo daw, si Colonel Grijaldo ay hanggang ngayon nakakulong pa po doon sa House of nakakulong pa ngayon, no, kasi pinakulong po siya ng House of Representatives nung mga hearing nila doon sa Quadco mga kababayan. Kaya itong si Senator Bato de la Rosa ay nagsabi na bakit doon pa po, no, or doon na ididinig or didinggin ang kaso mga kababayan kung meron namang kaso sila kay PRRD, dapat dito po gawin sa Pilipinas, no, kasi okay naman ang mga court. At aminado naman po mga kababayan, no, itong si Senator Bato de la Rosa na meron pong ilang pulis din na pasaway, no, or lumabag sa batas mga kababayan. Kaya po sabi niya ay dapat kasuhan din yung mga pulis na lumabag sa batas. At meron naman din pong pulis noon na namatay at nasugatan noong panahon ng war on drugs mga kababayan. Taliwas po sa mga sinasabi daw nila na puro inosente, no, yung mga biktima ng war on drugs ni Pangulong Duterte mga kababayan. At ito pa, panoorin pa po natin mga kababayan itong sinabi ngayon ni Senator Bato de la Rosa doon po sa Pangasinan. Mga kaibigan, mga kababayan, sabi ni Pangulong Duterte nung siya ay napili na Pangulo, sabi niya sa akin, Bato, isang bisis lang ako magiging Pangulo, hindi na maulit. At ikaw, isang bisis ka lang rin magiging Chief PNP. Ako hindi nangarap na magiging presidente. Ikaw hindi ka nangangarap na magiging Chief PNP. Ang pangarap ko lang noon na mag one-star general. Pero pinili niya ako maging Chief PNP. Sabi niya, alam mo ba kung bakit? Hindi natin ito kagustuhan. Ito kay kagustuhan ng poong may kapal. Dahil mayroon siyang misyon na ibibigay sa atin. At yung misyon na yan yung labanan natin ang kriminalidad at illegal na droga. Bakit kami nag-launch ng war on drugs? Nag-wage kami ng war on drugs. Hindi para kami yumaman. Nag-wage kami ng war on drugs. Hindi para kami magkapera. Ginawa namin yung war on drugs para masalba ang kinabukasan ng ating mga kabataan dyan sa illegal na droga. At ang isa pang rason, bakit namin ginawa yon? Ginawa namin yon dahil muntik-muntika ng magiging narco state ang Pilipinas. Meron na tayong mga lugar na kinukontrol na ng mga drug lord. Sila na ang nagde-decide kung sino ang magiging gobernador, sino maging congressman, maging mayor, maging konsehal sa kanilang lugar. Dahil sa kanilang napakalaking pera galing sa illegal na droga, kayang-kaya na nilang bilihin ang lahat. Bilihin na yung mga judges, bilihin ang mga piskal, bilihin ang mga pulis, bilihin ang mga nakaupo sa gobyerno. Kayang-kaya lang bayaran. Dahil napakarami ng kanilang pera. Muntik-muntikan na tayo maging narco state. Papayag ba kayo na yung day-to-day affairs ng ating buhay, ng ating gobyerno, ay pinapatakbo ng mga drug syndicates? Papayag kayo niyan? Kaya sabi ni Pangulong Duterte, upakan natin ito ba to? Huwag natin ito pabayaan. Trabahuin natin ito. Dahil kawawa ang Pilipinas pag hindi natin ito gawin. Pagkatapos namin ginawa, anong isinukli natin sa kanya? Yun, binyahe siya sa dahig. Kaya mga kaibigan ko, ako'y nakikiusap sa inyo na sana suportahan natin ang Duterte. Suportahan ang Duterte senatoriables mga kabayan. Ayan po ang payag ni Senator Bato de la Rosa, no? At sabi niya po niya, muntik-muntikan na po tayong magiging narco state mga kabayan, no? Itong Pilipinas. Kaya sabi po ni Pangulong Duterte sa kanya daw ay upakan itong mga or gumagawa ng mga illegal dito sa Pilipinas mga kababayan. Ayun. So, ano pong opinion nyo mga kababayan dito po sa
patuloy no na ikot ngayon ng Team Duterte. Ayan, so ngayong araw ay nasa Pangasinan po sila. Nandun siya sa baluarte po ni Senator Balls din po na si Attorney Raul Lambino, no? At nagkaikot nga po sila kaya na nagkaravan doon sa mga iba pang mga bayan doon sa Pangasinan. Ayan, at ano pong opinion nyo, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.